e-bike na parang motorsiklo. Marami rito sa NXT San Pablo. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Mga riders, nandito po tayo sa Flores Street, Barangay Tuti ng San Pablo City. At dito lamang po may branch ng NXT na tindahan po ng e-bike. Isa po yung sa Calamba. So ito po ang pinakamalapit sa amin sa Santa Cruz Nagka-canvas po kasi tayo ng mga e-bikes. At ang gusto talaga natin yung e-bike na parang motorsiklo. Kasi sa dami ho ng ating nakita na mga e-bike ngayon, kadalasan maliliit, diba? At saka parang bisikleta lang ang dating. So dito nga po, hindi na tayo maninibago dahil sa kanyang dimension at sa forma ng kanyang body, di ba? Para ka na rin naka-motorsiklo. Pero sa ngayon po mga riders, ang talagang gusto nating mai-review ay yung kanilang viral na Storm XR, mala ADB na adventure type ang datingan. Pero sa ngayon po, ito ang available, ito pong Voltaris Pro. Mamaya po sa loob na ayos lang, mare-review po rin natin yung Voltaris Pro S na mala ADB rin po ang dating nun. Meron ng crash guard at top box. For the meantime, check muna natin itong magandang e-bike nila. Dito naka-display sa labas. Bali meron po itong 5 available na kulay. Nandito nga po ang white, red. Meron din po itong green, black and blue. Kung tititigan nating mabuti, meron siyang nakakaparehong scooter. Hindi ko lang po ma-recall, parang Kimco. Paki-comment daw below nga po niyo mga riders kung alin ba talaga yung model ng Kimco na kaparehas nito. Habang iniintay natin yung pag-assemble dun po sa Voltaris Pro S, check na po natin itong parts and specs. Ito pong si NXT Voltaris Pro. Okay, sa kanya pong lighting system sa headlight, all LED po ang ginamit. Although wala naman po siyang projector lamp, malakas na po yan. Lalo't ito, nakakatulong po yung kanyang DRL na ang ganda ng pwesto. And then, yung direction ng kanyang headlight pababa. So malaking tulong po yan para hindi masilaw yung ating nasasalubong. And no problem din po sa turning signals, nasa gitna, kitang kita. Angas ng forma, parang motorsiklo na talaga. Okay, dito lang po sa kanyang tail light, ayan, LED naman hanggang sa stoplight. Pero pagdating po sa turning signals, nakabulb. Ang lapad ng kanyang kwitan, di ba? Kitang kita. And then panalo rin po sa rear fender, mahaba na and then malapad, no problem sa talsik ng putik. Isa rin po sa tinitignan ko sa pili ng e-bike, ang gusto ko po talaga malalaki ang wheels, kagaya po nito size 12. So ang kanya pong front tire ay nasa 120 by 70 by 12. So ito nga pong brand na to, ayan, Sean and JK, ay made in China po yung gulong na yan. Maganda naman dito, tubeless na. Ayan, aluminum na po yung kanyang wheels, wala nang decals design. And then panalo na rin po sa braking system dahil naka CBS po siya or combi brake system. So nagtutulong po yung dalawang preno niya sa rear at front. Sa kanya naman pong front suspension at rear suspension, pareho pong naka hydraulic shock absorber. Same tire size po dito sa rear, 120 by 70 by 12. And then naka single disc na meron pong dual piston caliper. And then dual shock absorber na rin po dito sa rear suspension.
Dito po sa side profile, para ka na rin naka CVT at air filter box dahil sa setup po nitong kanyang bearings na design. And then sa kanya pong foot peg, may mahaba, aluminum. And then wala pong kill switch sensor sa side stand, kaya mag-iingat na lang tayo. Check na lang po natin lagi. And mahaba po pala yung kanyang windshield. Non-adjustable nga lang po, nakapix na to mga ka-riders ha. And then yung kanya pong panel, yan, full digital na, para talagang pang Kim Kwang style, di ba? And then naka-naked handlebar na rin po. At sa kanya pong mga switches and button, high beam, low beam sign with passing light. And then turning signals, nasa gitna naman po yung hazard lamp. And then horn. At dito po sa kabila, may on and off switch po ng S mode or sports mode in case na nagmamadali tayo. And then meron pong on and off yung kanyang DRL at headlight. And then dito po sa lower button, speed selector, and then reverse. Then itong R, ginagamit din po ito sa cruising control. And then meron po siyang malalim na pocket dito sa right side. And then utility hook sa gitna. And then ito, may charging port po pala sa ilalim. Ayan, USB type ready na po. And then malapad po yung kanyang floorboard. Kasyang-kasya, isa pang bag dito. And then extended siya dito, apakan ng ating angkas. And then yung kanya pong upuan, ito po yung stock niya pero parang aftermarket na rin. Ang ganda nangyari, kapareho nung sa Aerox natin. And then sa ignition po niya, ayan, meron po siyang shutter key lock. Ayan, assist tayo po ni Ma'am. Ma'am, ano pong first name nila? Janet. Si Ma'am Janet, ayan. Stop po siya dito sa NXT. Ayan, may shutter key lock. And then ayan, meron po siyang manual key. And then meron din po siyang remote. So pag i-open po yung upuan, ayun pa, ano lang, pa left side ang pihit. Ayan, thank you po Ma'am. Kaya kita nyo, ang laki ng kanyang U-box. Oh. Hindi na tayo magsusukat ng helmet. Obviously, kasyang-kasya po dito. Magpapark po tayo. Iyon po lagi natin yung kanyang main switch para hindi ma-apektuhan yung battery natin. Okay, dito tanggalin muna natin yung kanyang plastic cover. Kaya kita po nyo, ang ganda talaga. Oh. Kulay blue na double stitch. And then camelback type seat na po ito, na malambot na foam. Parehong-pareho po doon sa Aerox natin. Medyo maiksi lang po siya pero kasya naman po dito ang dalawa. Wag po tayo mag-aangkas ng tatlo, mahirap na po. Dahil meron po siya ditong backrest. And then malapad din po yung kanyang grab bar. So maganda ito, magkaroon ng top box bracket, di ba? Pero yung pong susunod natin dito, yung Voltaris Pro S, yung meron na pong kasamang top box bracket and top box. Ito po ang itsura ng kanyang susi, malaki po siya. And then sa remote naman po meron tatlong button. Sa gitna yung power button, lock and unlock button. Kaya full digital po sa kanyang panel. Dito sa gitna yung kanya pong park mode. And then syempre yung speedometer dyan natin makikita. At dito po sa right side, nandito po yung kanyang battery na indicator. And then yung kanya pong odometer. And then battery life. Dito naman po sa left side yung kanya pong speed mode. Yan, 1, 2, 3, and 4. Hanggang ilan sa serang mode niya? Hanggang ano po, 4. 4 mode po. Okay, kalalasan, di ba? Ano lang? Akto lang, di ba? So dito po meron siyang 4 speed. Ayan, mga riders. Okay, ina-assist po tayo ni Sir Jerome. Ayan, isa pong stop dito sa NXT ng San Pablo. Tingnan mo sir, yung mode niya sa 1, ganda lang po yung pong bilis niyo. Okay. 1. 1. Sa 2 po tayo. Okay. Sa second. And then sa third. Yan po, halos. Yan sa 3rd po. Ayan sa 4. Naka 4 na tayo sir. Ayan. So sir, ang top speed po niya ay maabot ng 75 kilometers per hour. Sir, ilang oras po sinacharge yung battery niya? Sa NXT po ay 4 to 5 minutes po. 4 to 5 hours. Gaano po kalayo ang kayang abutin nitong si Voltaris Pro? Ano po, 180 to 200 kilometers po. Okay, di malayo-layo na rin yung mga riders sa isang full charge niya. So sir, yung full charge niya na 4 to 5 hours, yun ang range. Yes po. Okay sir, ilan po ang kaya nitong maximum load na capacity? Portakalan ko po ay nasa 200. 200 kilo. So dalawang tao kayang-kaya naman. Sir Jerome, anong klase po ba yung battery niya? Lithium iron phosphate, LiPo 4. So sir, ano pong lifespan ng inyong battery? Pwede po sa paggamit, basta po ito, halos tumatagal po ito ng 3 years to maybe. Sir, smart charging na po ba ito? Hindi ito na Yes po, lumolobo smart or charging. hindi ito na overcharge? Hindi po. Sir Jerome, tanong ko lang, ano po ba itong letter S na ito? Sa button na ito? Ito po ay sports mode po.
Sir, para saan naman po yun, sir? Pangdagdag bilis din po, while driving po. Okay, well, ba nagmamadali o paahon? Pwede Yes rin, po. sir. Bali, meron po siyang special features po like cruise control po. Ito po, ito ko po. Sample. Pwede po itong i-drive ng kahit hindi po siya tinothrottle gamit yung cruise control. Nang ilang seconds lang po. Ito po mula. Yan, bibitawan ko na po. Yan. Okay, kusa siyang tumatakbo, ano? So, mga ilang seconds yan, sir? Hanggat hindi niyo po siya ginagalaw yung brake lever niyo, yung speed. Okay. Diretso lang yan, sir. So, yun lang, mag-iingat Wala ano, pong seconds yan. baka makatulog, ano, mag-iingat. Yan, nasa long drive ka. Ayun, pwede po. Okay. Standby lang. So, talaga marirelax ka, di ba? Opo. Iwas ngalay. Ngalay sa kamay. Tama. Sige. Nasa ito lang po, kahit brake lever o kaya ito po para wala lang yung cross Back to normal, ayan. Press lang natin yan. Straight drive na ulit. Yan po. Okay, medyo hindi natin masyado ma-appreciate kasi ang liwanag yung tanghaling tapat. Pero malakas po yan. Passing light. Yan. Ayan, yung kanya pong high beam, low beam. And then yung kanya pong hazard lamp. Ayan, kompleto po sa mga safety features. Then sa busina, sige sir. Ang ganda ng kanyang taillight, ang haba. Sige nga sir, paki-stoplight nga po. Ayan, yung kulay red sa ilalim. Ayan, kitang-kita naman. Sir, yung kanya pong remote, in case na ma-misplace natin ang susi, so maganda paghiwalayin natin, ano sir? Opo, Para pag na-misplace. Duplicate. Pag binuksan niyo po using remote po ay ito po, may Yung power button, po. okay. Dalawang pindot po. Ayan, bukas na po yan. Nagagamit niyo po yung unit na kahit hindi po nakasusi. Okay. Ang short parang makakilas po. Okay. Same mode din naman po. May alarm siya sir? Meron po. Sige, testingin natin sir. Ang paggamit po ng alarm ito, patayin ko muna po yung unit. Sige Ito po. sa taas po. Then yung alarm ito po sa ilalim. Yung lock, ano? Yan, meron na po yan. pag ginalaw, For okay. example, susiyan na lang po natin. Okay. So pag i-unlock siya, sir, pindutin lang yung alarm niya. Unlock po, ito rin po sa taas. Long press, ano? Okay, sige sir. Natulog din to sir, pag ano, binababa. Ang bigat lang ito. Okay, sige. Pero hindi mo talaga mapapatakbo to. Okay. Mabari naman, lahat yung tap ganun. Kumukontra. Ibas ko sa may tatakbo kasi nag-aano po yung kanyang brake sensor. Okay. Okay, tumitimbang po ito ng 118.5 kilos. So sa height na 5'6", ayan po ang kanyang itsura. Medyo mataas rin po yung kanyang seat height at ground clearance. So wala lang po tayong eksaktong detalye. Pero si sir po ay tiyad ang isang paa na, sir. So ayan, medyo may kabigatan din siya. Kaya parang nakamotorsiklo ka na rin, hindi ka maninibago kagaya sa e-bike talaga na medyo magaan. Sir, kumusta upuan? Okay lang? Okay naman po. Malambot kasi na. meron siyang camel ito. Camelback type seat, okay. Sir, sa shock nga po, pakitry. Ayan, ang lambot po ng shock niya, sir. Oh. Opo. Hindi sir, pakitry nga po yung ating front brake. Naka-combi braking system naman po siya, kaya pag preno, okay sir. Ayan, lakas ng preno po mga karan. Pero tahimik lang, hindi siya lumalangit-ngit. Oh. Kapit na kapit agad. So bukod po dito sa 2 wheels na e-bike, okay, meron din po silang 3 wheel. Ayan, yung mga malapitan lang po. At saka mga 4-wheeler. Ayan. So nga pala mga riders, required na rin po i-register sa LTO if ang gamit po natin motorcycle ay kagaya po nung pang long distance. Ayan, yung mga Voltaris, yung Storm XR, ayun po yung sa loob. Marami lang pong customer. Yung Dynamax na kanilang e-bike. So pang long distance nga po yun, kaya required na silang i-registro sa LTO. Pero yung ganito naman po mga 3-wheeler, mga dito lang 4-wheeler, ayan, okay lang na wala tong rehistro. Anak ng pitong lawa, bunso do'y nakpala, at may dangal sa lupa. Ang mga tao dito, sipag at matyaga, at ang hindi mawawala, ang takot kay Bathala.
Dito po sa NXT San Pablo, ang cash price po nitong Voltaris Pro ay nasa 96,999 pesos or almost 97,000 na. Hanapin nyo lang po si Ma'am Lani, branch manager. Kung interesado po kayo, available din po siya sa installment by home credit po. Available po siya sa 18 months, 9 months, and 6 months. Kaya hanggang dito na lamang po. Sana nagustuhan nyo po yung ating review ng e-bike ngayong araw. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po. Welcome to NXT San Pablo!